Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1992. Naniniwala po ba kayo sa kapre? Kahit ako po, nung una, ay hindi rin naniniwala na totoo ang kapre. Pero sa istoryang aking ibabahagi sa inyo, ay malaki ang kanyang ginampanan upang mailigtas kami sa tiyak na kamatayan. Albularyo po kami ni Lolo Rigor. Madalas, dumadayo kami sa ibang baryo para manggamot. Ngunit isang araw ay nakilala namin ang aming pasyente na si Kuya Orly na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Sa edad ko po na 13, hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng isang mabigat na tungkulin na susubok sa aking katapangan at katatagan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking binanggit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng aming lugar. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Buknoy. At ito ang aking kwento. Lolo, hintay sandali. Bakit po ba tayo nagmamadali? Ano po ba yun? Ay nako, bilisan mo apo. Kailangan natin makarating kagad sa baryo ng Purog. Ang sabi ay malala na raw ang kondisyon ng pasyente. Mahalaga ang bawat oras. Alam mo naman na tayo lang ang albularyong maaasahan nila. Sino po ba ang pasyenteng tinutukoy nyo, Lolo Rigor? Bakit kung kailang gabi na saka pa po tayo pinatawag? Walang pinipiling oras kapag emergency apo. Pasyente natin siya. Ang balita ko, anak daw siya ng kapitan ng baryo ng Purog. At ayon sa sulat sa atin ng matanda, marami na raw ang mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Kaya sige na, bilisan mo na sa paglalakad at masyado na madilim ang paligid. Maraming nagkalat na mababangis na hayop sa lugar na ito. Baka matsyempoan nila tayo. Kaya nga po, Lodo Bakit dito po tayo dumaan kung marami po mababangis na hayop ang naninirahan dito? Ay nako, tama na ang pagtatanong. Bilisan mo na lang ang paglalakad. Isa pa, mauubos na ang gas na gasera natin, Kapag naubos yan, mas lalo tayo mahihirapan. Lolo, nakakatakot naman po dito. Nakakakilabot po ang lugar na to. Sigurado po ba kayong mabangis na hayop lang po nandito at hindi mga aswang? Para po kasing kanina pa po may sumusunod sa atin Ay sus ang batang ina. Oo, walang aswang sa lugar na to. Kaya ibaling mo na lang ang atensyon mo sa paglalakad. Lo, talaga may sumusunod sa atin Mabigat ang yabag ng kanyang paa. Para bang malaking tao. Pambihira ka naman bata ka, oo. Wala naman akong naririnig na yabag, Guni-guni mo lang ang naririnig mo. Tsaka, alisin mo nga muna yung kamay mo sa braso ko at nahihirapan ako maglakad. Baka mamaya pareho pa tayo matumba. Lolo, wala po ba talaga kayong naririnig kahit kalos ko sa paligid? Isa pa, para bang may naririnig din akong sigawan ng mga tao sa kabilang banda ng kakawiyan. Huwag mo na silang pansinin. May mga tao talaga sa kabilang banda ng kakawiyan. Dahil marami nagro-ronda rito tuwing gabi. Ganun po ba? Hindi ba po, kapag mayroong nagro-rondang mga tanod, ang ibig sabihin nun, may hinahanap po silang mabangis na nilalang? Hindi kaya nasa likuran po natin ang hinahanap nila? Isa pang salita mo, itutulak na talaga kita sa likuran. Iiwan talaga kita rito, sinasabi ko sa'yo. Lo, wag naman po. Natatakot na nga po ako iiwan niyo pa ako dito. Talagang iiwan kita rito kapag hindi ka pa tumigil sa kakadaldal mo. Hala, sige na. Bilisan na natin maglakad at baka maabutan tayo ng mga nagro-rondang tanod. Mapagkamalan pa tayo mga aswang. Nye,
hindi naman po tayo mukhang aswang, Lo eh. Tsaka, bakit naman po nila tayo huhulihin? Hindi mo ba alam? Lagpas na tayo sa karpyo nila. Isa pa, menor de edad ka. Kaya baka mapagalitan tayo ni Kapitan. Ay nako, pambihira naman po kasi kayo, Lo eh. Pati ako nadadamay sa panggagamot nyo. Ayoko po sana sumama sa inyo, pinilit nyo ako eh. At sino naman ang gusto mong isama ko, ha? Meron pa ba akong ibang apo? Oo nga po, ako lang po ang apo nyo. Pero baka tayo naman po mapahamak. Hindi po ba pwedeng bukas na lang po tayo pumunta ron? Ay nako, hindi maaaring ipagpabukas to. Lalo na kapag malala ng kalagayan ng pasyente. Ayaw mo nun, makakapagligtas tayo ng buhay ng tao. Siyempre po, Lo, gusto ko po. Oh, gano'n naman pala eh. Bakit marami ka pang sinasabi? Kahit napipilitan ako ng mga sandaling yun, minabuti ko na lang na magmadali na rin sa paglalakad. Pero bumundol ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang malakas na sigaw ng mga tao mula sa aming likuran. Lumiwanag ang aming paligid dahil sa dala nilang mga sulo. Tumigil kami sa paglalakad at pinagmasdan ang mga tanod na tumatakbo papalapit sa aming kinaroroonan. Lo, parang tayo pong hinahabol nila. Ay, Diyos ko po. Mukhang tayo nga ang hinahabol nila. Tara po, magkunwari tayo walang nakita. Maglakad ka lang ng mabilis. Huwag kang lilingon. Pero Lo, nakita na po nila tayo eh. Tsaka, papunta na po sila sa gawin natin. Nako, di maaari. Lampas na tayo sa karpyo nila. Kaya natitiyak ko na ikukulong nila tayo. Paano ang pasyente naghihintay sa atin? Lo, hindi naman po yata nila tayo kukulong kung sasabihin po natin na mga albularyo tayo. Baka hindi nila tayo paniwalaan. Kaya halika na. Huwag na lang natin silang pansinin. Kahit nagmamadali kami sa paglalakad, ni Lolo Rigor ay naabutan pa rin kami ng mga nagrorondang tanod. Nakita namin ang kanilang pinuno. Galit na galit siya na lumapit sa aming kinatatayuan. Hoy, kayo dalawa! Wala ba kayo nakikitang kakaibang hayop na tumakbo sa gabing ito? Wala kaming napansin. Teka, ano ba ginagawa niyo rito ha? Bakit kung kailang gabing-gabi na nandito pa kayo sa kakawyan? Hindi niyo ba alam na delikado ang lugar na ito? Marami ang nagkalat na mababangis na hayop sa gubat na to. Pasensya na. Biglaan kasi ang pagpapatawag sa amin sa kabilang baryo para gamutin ang may sakit doon. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato pa nagpapunta sa inyo sa kabilang baryo. Ang inaalala ko ay ang kaligtasan ng mga taong nasasakupan ko. Lalo na kung nasa lugar namin kayo. Isa pa, lumabag kayo sa karpyo namin Ay, pasensya ka na. Kung nalabag man namin ang karpyo ninyo. Pero mahalaga ang buhay na kailangan naming isalba. Tama ng pagpapaliwanag. Ipinapaalala ko lang sa inyo na hindi naligtas ang kagubatang ito para sa mga tao dumaraan dito. Maraming mababangis na hayop. Baka mamaya niyan may mangyaring masama sa inyo. Kami pa masisi. Sa amin na naman ibibintang ang pagkamatay nyo. Sasabihin na naman nila na hindi namin ginagawa na maayos ang aming mga trabaho. Naiintindihan ko. Hayaan mo at hindi na ito mauulit. Kailangan lang talaga namin puntahan ng pasyente sa kabilang baryo. Hala, sige na. Bilisan nyo na lang maglakad at baka kayo pa ang pagbalingan ko ng init ng ulo. Lalo na't nakatakas sa amin ang mabangis na hayop na yun. Ay dako, pampihira. Bakit kasi wala ng mga hayop na gumagala sa lugar na to Wala tuloy kaming maipakita sa mga taong nagbabayad sa amin para magronda. Binabayaran ng mga tao ang serbisyo nyo? Sa tingin ko po, kayo ang kapitan sa baryong to. Ako nga. Hindi porke ako ang kapitan magtatrabaho ako ng libre. Nako, hindi pwede sa akin yun Hindi ko ibubuwis ang buhay ko sa paghahanap ng mababangis na hayop. Kung walang bayad, kalokohan yun para sa akin. Ibang klase pala po kayong kapitan. Teka, parang hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo, bata ka.
Para bang may ibig ka sabihin ah? Kapitan, pagpasensyahan niyo na po itong apo ko. Abay ayusin niyo ang apo niyong yan ha. Baka uminit palalong ulo ko eh. Ikulong ko kayo. Wag naman. Pasensya ka na, Kapitan. Hala sige na. Lumakad na kayo. At aalis na rin kami. Mabilis na umalis sa aming harapan ang kapitan ng baryo kasama ang kanyang mga tanod. Pagkalipas ng 5 minuto, bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa halaman. Madilim sa lugar na yon, kaya kinailangan pa ni Lolo na itaas ang kanyang dalang gasera. Tulungan niyo ko. Lolo? Lolo, naririnig niyo po ba yun? Oo, huwag kang maingay. Halika, lapitan natin ang pinagmumulan ng boses. Lolo, huwag na po nating lapitan. Nakakakilabot po ang boses niya. Parang nanggagaling po sa ilalim ng lupa. Baka mamaya po aswang po siya, Lolo Apo, kailangan natin makita ang itsura niya bago natin husgan kung anong klase siyang nilalang. Lolo naman hindi po ba kayo natatakot? Tatakot po ako Baka siya na po yung hinahanap ng mga tanod. Baka po mapahamak tayo. Baka mamatay tayo. Hindi tayo mamamatay, ano ka ba? At saka, mukhang kailangan talaga niya ng tulong, Apo. Halika na, lapitan natin siya. Wala akong nagawa nang lapitan ni Lolo Rigor ang pinagmumulan ng tinig. Sumunod ako kay Lolo at napahawak sa kanyang braso. Maya-maya pa ay tumambad sa aming paningin ang isang malaking lalaki. Mabalahibo ang kanyang balat. Duguan ang katawan at may sugat siya sa dibdib. Nanginig ako sa takot dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ko ng ganong klasing nilalang. Diyos ko po, hindi ako maaaring magkamali. Isa itong kapre. Lolo, isa siyang kapre? Naku, wag po natin siya lapitan. Baka mamaya kainin niya po tayo. Tumigil ka nga. Hindi ko makain ng tao ang kapre. Kakaiba lang ang kanilang itsura, pero hindi sila kagaya ng aswang. Kung may sugat siya, kailangan natin siyang tulungan. Halika, hawakan mo sandali itong gasera at lalapitan ko siya. Tulungan niyo ko. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Huwag ka lang maingay. Siguro, ikaw yung hinahanap na mga tanod na nagro-ronda kanina. Tingin ko naman, ay hindi ka masamang nilalang. Ako nga yun. Nasugatan nila ako habang nagpapahinga ako sa itaas ng puno. Nakikiusap ako. Tulungan mo ko. Ay, Lolo, umalis na po tayo rito. Iwan na po natin siya. Baka mapanganib po ang kapre na yan. Huwag po kayo magtiwala sa kanya. Baka saktan niya po tayo Apo, humihingi siya ng tulong sa atin. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Pero Lo, hindi po siya tao. Isa po siyang elemento. Tao man siya o elemento, Apo. Kapag kailangan niya ng tulong natin, hindi ako magdadalawang isip na magbigay ng tulong sa kanya. Apo, kahit kapre pa siya, kailangan niyang mabuhay. Hindi ko na napigilan si Lolo Rigor nang lumuhod siya sa tabi ng nakahigang kapre. Kitang-kita ko ang walang tigil na pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat sa dibdib. Mabilis na ibinaba ni Lolo Rigor ang kanyang bag na gawa sa uway. Saka inilabas ang mga garapon na naglalaman ng iba't ibang klase ng gamot. Binuksan ni Lolo ang takip nito at inilagay niya sa kanyang palad ang laman ng garapon. Kulay berdeng langis yun na gawa sa apdo ng kobra. Mabisang gamot yun para tumigil ang pagbulwak ng dugo mula sa sugat ng pasyente. Apo, lumapit ka sa akin
at papainitan ko ang palad ko sa tapat ng apoy ng gasera. Nag-aalala naman akong lumapit kay Lolo Rigor. Nanginginig ang aking kamay habang hindi ko inaalis ang aking tingin sa nakahigang kapre. Nakatitig din siya sa akin, kaya mas lalo kong kinabahan. Pagkalipas ng 5 minuto, natapos ni Lolo Rigor ang panggagamot sa kapre. Ayos na. Napigilan ko na ang pagdurugo na sugat mo. Mabuti na lang at hindi naman masyadong malalim ang sugat. Lolo, tapos niyo na po bang gamutin yung kapre? Tara na po. Umalis na po tayo dito. Apo, ngayon ka pa ba matatakot sa kanya? Hindi niya tayo sasaktan dahil ginawa natin siya ng kabutihan. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi ako masamang nilalang. Dahan-dahan na bumangon ang kapre, saka naupo. Takot na takot talaga ako sa kanya, kaya napaatras ako ng hakbang habang nanginginig ang aking 2 tuhod. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko to makakalimutan. Kailangan ko nang umalis para hindi kayo madamay sa problema ko. Sigurado ka ba na kaya mo na maglakad? Oo. Mahusay kayong manggamot at nabawasan ang pananakit na sugat ko. Unti-unti na rin bumabalik ang aking lakas. Teka. Bawalang galang na sa'yo, kapre. Bakit ka nga pala hinahabol ng mga tanod kanina? Anong dahilan at sinaktan kanila? Hindi ka naman mukhang masama. Hindi ako masamang nilalang. Nagbabantay lang ako ng kalikasan. Meron silang pakay sa akin. May gusto silang kunin mula sa akin at balak nilang gamitin yun sa kasamaan. Hindi na kita tatanungin kung anong bagay ang gusto nilang makuha sa'yo. Pero mag-iingat ka, kaibigang kapre. Sana ay ligtas kang makabalik sa tirahan mo. Kayo rin, kaibigan. Mag-iingat kayo. Lalo na sa mga taong makakasalamuha ninyo. Hindi lahat ng ginagawa ng kabutihan ay mabuti rin ang isusukli sa inyo. Mas madalas na kung sino pa ang inyong pinagmamalasakitan ay sila pa pala ang magpapahamak sa inyo. Salamat sa pagpapaalala mong yan, kaibigan. Maraming salamat din sa pagkakaligtas nyo sa aking buhay. Asahan nyo na susuklian ko ang kabutihan nyo sa akin. Tumayo ang kapre at nanlaki ang aking mga mata nang halos hanggang tuhod lamang niya ko. Mas lalo akong natakot at napahawak sa braso ng aking lolo. Ngumiti sa akin ang kapre at hinawakan niya ang aking ulo. Maraming salamat sa iyo, bata. Malaki lang ako tignan, pero mabait ako. Kaya huwag kang matakot sa akin. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko po kanina. Hindi ko po kasi akalain na totoo pala ang mga kwento tungkol po sa kapre. Totoo kami, bata. Kagaya nyo, meron din kaming mahalagang ginagampanan sa mundo. Isa lang ang aking kahilingan. Huwag niyong ipagkalat sa iba ang tungkol sa pagkikita natin. Para na rin sa kaligtasan niyo. Hindi nagtagal ang kapre at agad niya kaming iniwan sa lugar na yon. Kaya si Lolo Rigor naman, pilit niyang pinapakalma ang aking kalooban. Huwag kang matakot sa kanya, Apo. Alam ko na isa siyang mabuting nilalang. Parang ayoko na po talagang maging isang albularyo, Lolo. Eh, nakakatakot po. Iba't ibang klaseng nilalang ang kailangan gamutin. Basta nangangailangan ng tulong natin. Pasensya na po, Lolo, ha? Pero talagang nakakatakot po ang kanyang itsura, eh. Para bang kakainin niya po ako ng buhay, eh. Huwag mo siyang husgahan batay sa kanyang itsura, Boknoy. Hala, sige na. Tayo na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Mabilis naming tinahak ang daan papunta sa Karatig Baryo. Ngunit pagdating namin doon,
Agad na bumungad sa amin ang nakakakilabot na eksena ng mga taong may malubhang karamdaman. Ang malaking bahay na gawa sa kawayan at kugon ang nagsisilbing ospital ng baryo ng Purog. Hindi ko inaasahan na ganun karami ang aming magiging pasyente. Lolo, ano po nangyari sa mga itsura nila? Ang kanila pong balat, tignan nyo, oh. May mga butlig po na para bang nagtutubig pa. Mapupula rin po ang kanilang mga mata na para po silang may sore eyes. Hindi lang ito simpleng karamdaman. Sa tingin ko, isa itong salot. Maya-maya pa ay may lumapit sa amin na isang matandang babae. Siya ang sumulat sa amin at sinabi niya na meron daw pandemya na kumakalat sa kanilang baryo. Nakakahawa raw ang sakit, kaya binalaan niya kami na mag-ingat. Hindi ko kailangan matakot sa hawa ng sakit ng mga pasyente. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Kaya huwag kang mag-alala. Nilapitan ni Lolo Rigor ang binatang pasyente sa kabilang katre na gawa sa kawayan. Sa tingin ko, inaapoy siya ng lagnat. Nang malapitan namin ito, ay kagad ko siyang nakilala. Teka, sandali lang po, Lolo Rigor. Kilala ko po ang binatang yan. Siya po si Kuya Orly. Madalas niya po akong tinutokso kapag nagkikita po kami. Huwag po natin siyang gamutin. Masama po ang ugali niya. Ano ka ba naman, Apo? Hindi na importante kung ano ang ginawa niya sa'yo. Ang mahalaga, pasyente natin siya ngayon at kailangan natin siyang gamutin. Kailangan niya ang tulong natin. Pero Lo, depende pa rin po sa klase ng tao ang dapat nating tulungan. Kung ayaw mo siyang tulungan, hindi kita pipilitin. Basta ako, gagamutin ko siya sa abot ng aking makakaya. Hindi na ako kinausap ni Lolo Rigor. Naupo siya sa tabi ni Kuya Orly. Saka hinawakan ni Lolo ang kamay ng binata. Lo, ang baho. Para pong nabubulok na ang kanyang laman. Dahil po sa mga sugat niya sa katawan. Ay, nako. Huwag ka nga maingay. Baka babaya may makarinig pa sa'yo. Para ka namang hindi lalaki. Masyado ka maarte. Balang araw, magiging albularyo ka rin na kagaya ko. Kaya dapat handaan sikmura mo sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ko na po hahangarin na maging isang albularyo, Lolo. Ayoko na po. Nandidiri po ako sa amoy at sa itsura nila. Pinulsuhan ni Lolo Rigor si Kuya Orly at hindi niya ako pinansin. Umiling-iling siya at napatingin sa muka ng binata na wala pa ring malay. Hindi ito isang salot o sakit na nakakahawa, kundi isa itong sintomas na may hawa siya ng aswang. Ano, Lo? Hawa ng aswang? Akala ko po ba wala pong aswang sa lugar na ito? May nakain siyang may laway ng aswang. O di kaya, ipinalulok sa kanya ang perlas ng aswang. Ang ibig niyo po't sabihin, lahat po sila may hawa na ng aswang? Tama ka. Ang palatandaan ay ang pagpula ng kanilang mga mata at tinutubuan sila ng paso-paso sa katawan. Maglalaway sila kapag hindi sila nakainom ng dugo ng tao at kapag sumikat ang pulang buwan, magiging ganap na silang aswang. Mambibiktima po sila ng mga tao para lamang mabuhay? Sino po gagawa ng karumal-dumal na gawain ito, Lolo Rigor? Walang ibang gagawa nito, kundi ang pinuno ng mga aswang na naghahangad ng kapangyarihan. Lo, ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan mapigilan natin ang pagkalat ng hawa ng aswang sa kanilang katawan, Apo. Magsasalita pa sana si Lolo Rigor nang biglang nagkamalay si Kuya Orly at tumingin siya sa aming dalawa. Mapupula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan habang nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin na animo ay nagngangalit. Lo, kayo po bang albularyong titingin sa aking balat? Oo, ako nga. At masasabi kong malala ang kalagayan mo. Ganon din ang mga kasama mo. Teka, kailan ba ito nagsimula?
Hindi ko na po matandaan eh. Ano po ba ang sakit ko? May hawa ka ng aswang, iyo. Hindi lang malinaw kung anong uri ng aswang ang nakahawa sa'yo. Kung hindi yan maaagapan, tuluyan ka ng magiging isang halimaw. Ayoko. Ayoko po maging isang halimaw. Lo, tutulungan niyo po ako. Ayoko po maging masamang nilalang. Matutulungan kita. Pero kailangan natin maghanap ng mga sangkap na magagamit ko sa gamot mo. Kahit ano po yan hahanapin ko. Tulungan niyo po muna ako na mawala pong pananakit ng mga sugat ko. Sige, pero pansamantala lang ang bisa ng gamot na ilalagay ko sa sugat mo. Kailangan mo pa rin maghanap ng lunas na nararapat sa sakit mo. Sabihin niyo lang po kung ano yun at gagawin ko po. Sa ngayon, kailangan mong tiisin ang sakit ng gamot na ipapatak ko sa sugat mo. Sinimulan ni Lolo Rigor na ihanda ang mga gamot na gagamitin niya para sa sugat ni Kuya Orly. Dumukot siya ng talbos ng bayabas sa kanyang bulsa. Pagkatapos nun, ay inilabas niya ang garapon na may laman na langis na gawa naman sa niyog. Pinaghalo niya yon, saka dinikdik sa kanyang maliit na lusong na gawa sa bato. Nang maipon ang katas nun, inilagay ni Lolo Rigor ang katas sa bawat sugat ni Kuya Orly. Halos mabingi ako sa malakas niyang sigaw. Tiisin mo lang ito. Pinapatay ng katas ng gamot ang mga uod na unti-unting kumakain sa laman mo. Kailangan natin gawin ito para makakilos ka ng maayos. Aray! Napakasakit po, Lolo! Para bang may mga insekto pong gumagalaw sa loob ng aking laman. Tiisin mo lang. Yan ang palatandaan na unti-unting kumakalat ang hawa ng aswang sa dugo mo. Kapag umabot yan sa utak, mawawala ka sa iyong sarili. Matatakot ka sa sikat ng araw at papatay ka ng tao para lamang ikaw ay mabuhay. Hindi mo makokontrol ang sarili mo. Dinagdagan ni Lolo Rigor ang pagpatak ng katas ng gamot sa sugat ni Kuya Orly. Kaya mas lalo siyang napasigaw dahil sa labis na sakit. Pagkatapos pumikit si Lolo Rigor, itinapat niya ang kanyang palad sa apoy ng gasera. Saka inilapat niya ang kanyang kamay sa sugat ni Kuya Orly. Namilipit ito sa labis na sakit at nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Ayan, tapos ko ng patakan ng gamot ng sugat mo. Mawawala pansamantala ang sakit. Kailangan naman natin ngayon na pag-usapan kung paano tayo makakahanap ng bulaklak ng ilang-ilang at dahon ng ligaw na ampalaya. Pero mahina pa po ang katawan ko eh. Baka hindi ko po kayang maghanap ng ganong klase ng mga gamot. Merong gagawa nun para sa'yo. Ang aking apo na si Buknoy. Ano po? Ayoko po, Lolo Rigor. Iba na lang po ang utusan nyo. Kailangan natin siyang tulungan, apo. Ano ka ba naman? Bakit ko naman po tutulungan ng taong yan? Palagi niya nga po akong inaaway eh. Tsaka, masama po ang ugali niyan. Pasensya ka na, Buknoy ah. Hindi ko sinasadyang asarin ka noon. Siguro kinakarma na ako sa lahat ng mga kalokohang pinaggagawa ko noon sa mga batang pinaglalaruan ko. Patawarin mo ako, Buknoy. Sus, sinasabi mo lang yan dahil may kailangan ka sa akin. Kaya huwag ka na magkunwari na mabait. Kilala kita. Buknoy, totoo ang sinasabi ko. Para sa akin, parusa ko to. Hindi yan isang parusa, kundi isang malalang sakit na dapat nang pigilan. Kailangan natin malaman kung sino may gawa dyan sa'yo, pati na sa mga taong naririto. Nang sabihin yun ni Lolo Rigor, ay napansin ko na biglang lumikot ang mga mata ni Kuya Orly. Naging balisa siya at bumakas sa kanyang anyo ang matinding galit. Para bang alam niya kung sino ang may gawa nun sa kanya. Buknoy, iandamog yung sarili sa paghahanap ng mga gamot. Sasama po ako. Handa po akong tumulong kay Buknoy. Dapat lang.
Dahil ikaw naman talaga ang makikinabang nun eh. Tsaka, ikaw yung gagamutin eh. Dapat nga ikaw na lang ang maghanap ng gamot mo. Bakit ako pa ang magpapakahirap para sa'yo? Buknoy, umayos ka nga. Hindi kita pinalaki ng ganyan, ha? Oo na po. Masama bang magsabi ng aking opinyon at nararamdaman? Pasensya na po kayo. Hindi ko lang po talaga makalimutan yung ginawa niya sa akin eh. Sukat ba naman na hinubaran niya po ako ng salawal sa harap ng mga kaibigan ko? Pinagtawanan nila ako dahil butas po ang brief ko. Talagang napahiya po ako nun. Pasensya ka na sa ginawa ko, Buknoy. Hindi na mauulit. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo. Isa pa, maraming salamat sa tulong mo, ha. Teka, hindi pa naman ako pumapayag, di ba? Alam kong papayag ka. Dahil alam ko na mabuti kang tao. Sos, wag mo na nga akong purihin. Gagawin ko to para kay Lolo Rigor, hindi para sa'yo, no? O bueno, nagkasundo na kayong dalawa sa paghahanap ng mga sangkap sa gamot. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Bukod sa bulaklak ng ilang-ilang at dahon ng ligaw na ampalaya, kailangan nyo rin maghanap ng pagkain na tira ng aswang. Aswang po! Diyos ko naman, Lolo. Alam niyo naman po na matatakotin ako, di ba? Isa pa, mapanganib po ang mga aswang. Talaga bang gusto niyo na po ako mamatay? Huwag ka mag-alala, Buknoy. Kasama mo naman ako eh. Isa pa, hindi naman tayo magpapakita sa aswang. Pero aswang yun. Aswang. Saan naman tayo maghahanap ng aswang na matitempuan natin kumakain? Baka nga mamaya niyan eh. Tao ang makita natin kinakain niya eh. Mapahamak pa tayo. Matagal nang usap-usapan sa baryong to na kaya nagro-ronda tuwing gabi sina tatay dahil merong gumagalang aswang sa kakauyan. Kung hindi ako nagkakamali, mga awok ang tawag sa kanila. Kung ganon, tama nga ang hinala ko na aswang awok ang gumagala sa lugar na to at may posibilidad na sila nga ang nanghawa sa inyo. Awok? Anong klaseng nilalang po sila, Lolo? Mga nilalang na nag-aanyong baboy rabo. Pambihira naman yan. May ganun palang aswang. Aba, oo Buknoy. Tsaka teka, ano ba? Sasabahan mo ba si Orly o hindi? Oo na po. Basta hindi na lang kami magpapakita sa aswang na awok. Baboy lang naman pala yun eh. Kayang-kaya ko po siyang labanan. Salamat, Buknoy, ah. Hindi ko to makakalimutan at tatalawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Oo na. Kaya kailangan mo magpalakas para makaalis na tayo. Bukas ng gabi, tiyak na nakabawi na ng lakas si Orly. Sige po, pero meron lang po akong ipapakiusap sa inyo. Huwag niyo po sanang mabanggit kay tatay na ginagamot niyo ako. Teka, abay bakit naman? Hindi ba't mas kailangan niyang malaman? Nakikiusap po ako, Lolo. Sana po maintindihan niyo po. O sige, kung yun ang gusto mo, ikaw ang bahala. Magpahinga na po kayo. Meron po akong ipinahandang silid para sa inyo. Meron na rin po dong nakahandang pagkain. Maraming salamat. Sige na, magpahinga ka na rin para makabawi ka ng lakas. Tumingin si Kuya Orly sa matandang una naming nakausap kanina. Sinamahan niya kami sa kubo na inihanda niya para sa amin. Pagsapit ng nakatakdang oras para sa paghahanap namin sa mga sangkap ng gamot, agad kaming nagtungo papunta sa kakahuyan. Matagal kaming nag-abang sa paglitaw ng aswang. Ngunit lumipas na ang 4 na oras. Wala kaming nakitang nilalang sa lugar na yon. Mukhang wala ng aswang sa lugar na to, Buknoy. Kuya Orly, hindi kaya natakot sila sa mga nagro-ronda? Ano kaya kung maghanap na lang kaya tayo ng bulaklak ng ilang-ilang sa kabilang lugar? Sige. Mabuti pa nga. Sinubukan naming lumipat ng ibang pwesto. Pero bigla kaming nakarinig ng tunog ng ngumunguya mula sa unahan ng aming kinatatayuan. Kaya mabilis kaming nagtago sa likod ng puno at nakita namin ang isang nakakatakot na nilalang. Nakatalikod siya sa amin
habang nilalantakan ang katawan ng kaawa-awang usa. Hindi kami halos makagalaw habang hindi namin inaalis ang paningin sa kinaroroonan ng aswang na awok. Kuya Orly, hindi ko akalain na ganyan pala ang itsura ng awok sa baryo nyo. Ang kalahati ng kanyang katawan ay sa tao at ang kanyang ulo naman ay sa baboy ramo. Sila nga ang tinutukoy ni Lolo Rigor. Ang mga awok na kasing lakas ng kapre. Habang abala ang nilalang sa kanyang ginagawa, mabilis din ang tibok ng aking puso dahil sa takot, lalo na nang mabilis niyang winakwak ang tiyan ng usa at nilantakan niya ang lamang loob nito. Pagkatapos na inumin nito ang dugo ng usa, iniwan niya ang katawan ng hayop sa lupa. Siniguro muna namin na nakaalis na ang aswang bago namin nilapitan ang usa. Kuya, ikaw na ang bahala sa usa at ako naman ang aalalay sa'yo. Natatakot kasi ako eh. Sige, tumingin ka lang sa paligid ah. Baka mamaya biglang bumalik yung aswang. Akma na sanang dadamputin ni Kuya Orly ang usa nang bigla kaming nakarinig ng malakas na pag-angil mula sa aming likuran. Sabay kaming napalingon sa pinagmulan ng ingay. Tumambad sa aming paningin ang aswang na awok. Nakangisi itong tumutulo ang malapot niyang laway na may bahid pa ng dugo. Nakadipa ang kanyang braso at kitang-kita ko ang mahahaba niyang kuko na handa nang sumunggab sa amin. Kuya Orly, anong gagawin natin? Nahuli tayo ng aswang. Ano pang hinihintay mo? Takbo na! Saktong pagsunggab ng aswang sa aming kinaroroonan, ang pagtakbo naman namin ni Kuya Orly papalayo. Kaya hindi niya ako nahagip. Kuya, inahabol tayo ng aswang! Inahabol niya tayo! Mas bilisan mo pa ang pagtakbo mo, Buknoy! Papatayin tayo niyan! Halos nagpaekis-ekis kami sa daan para lamang makatakas sa aswang na humahabol sa amin. Dahil hindi ko napansin ang nakaharang na kahoy sa daan, natisod ako at bumagsak ako sa lupa. Naabutan ako ng awok. Agad niya akong kinalmot sa aking likod. Kuya Orly, tulungan mo ako! Tumigil sa pagtakbo si Kuya Orly at agad na lumingon sa akin. Taranta siyang dumampot ng kahoy at mabilis niyang sinugod ang aswang. Inatake niya ito ng palo na tumama naman sa ulo nito. Bumagsak ito sa lupa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kuya Orly na hilahin ang aking kamay. Ngunit bumagsak din siya sa lupa nang hawakan siya ng aswang sa kanyang damit. Buknoy! Takbo na! Iwan mo na ako dito! Sige na, iligtas mo na ang sarili mo! Hindi! Hindi kita iiwan, Kuya Orly! Halika na! Tara na! Nakipaghilahan ako sa aswang, pero malakas ang nilalang kumpara sa akin. Kaya nilapitan ko ang braso ng awok at kinagat ko ang kanyang kamay na ubod ng lakas. Malakas na sumigaw ang aswang at nabitiwan niya ang damit ni Kuya Orly. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad ko siyang hinila palayo sa kinaroroonan ng aswang. Kuya! Biglang nawala yung aswang! Saan kaya siya nagpunta? Talasan mo ang paningin mo sa paligid. Baka nasa tabi-tabi lang siya at naghahanap ng pagkakataon para umatake. Habang tumatakbo, ay panay ang linga ko sa aming paligid. Kaya nagulat na lamang ako sa biglang paglitaw ng aswang sa aming harapan. Lumundag siya ng mataas at sakto ang pagbagsak niya sa aking tapat. Dinampot niya ang aking balikat at inihagis niya ako sa kakahuyan. Pagkatapos ay agad niya akong sinunggaban at kinagat niya ako sa aking balikat. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Unti-unti kong naramdaman ang pagbaon ng kanyang pangil sa aking laman. At kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ko, ay hindi ako makaalis sa pagkakakagat niya. Kuya!
Tulungan mo ako! Dumampot ng kahoy si Kuya Orly at dali-daling ipinalo yun sa ulo ng aswang. Ramdam na ramdam ko ang pagkalabog ng ulo ng aswang sa aking balikat. Kasunod ng malakas niyang pagsigaw na parabang nasaktan. Hanggang sa tuluyan ng nandilim ang aking paningin at agad akong nawalan ng malay. Nang magising ako, mukha agad ni Lolo Rigor ang nakita ko. Ginagamot niya ang sugat ko at binibendahan niya ng tela ang aking balikat. Mabuti naman at gising ka na. Pambihira ka naman, Buknoy. Unang punta mo pa lang sa kakahuyan, ganyan na kagad ang nangyari sa'yo. Akala ko ba kaya mong labanan ng aswang? Lolo Rigor, nagulat po kasi ako sa itsura ng awok. Akala ko po ba, baboy damo lang siya. Teka, paano po ako nakarating dito? Binuhat ka ni Orly. Yung taong sinasabi mong masama ang ugali, siya ang nagpakahirap na buhatin ka. Ang taba mo pa naman. Lolo naman kasalanan ko ba na nawalan ako ng malay? Hindi po ba kayo nag-aalala sa akin? Hindi ko naman akalain na matapang pala ang aswang na yun at malakas ang kanyang pakiramdam. Abay, saan ka naman nakakita ng mabait na aswang, ha? Sa mga katulad nila na nawawala na sa sarili, wala nang puwag sa kanila ang awa para pumatay. Ang gusto na lang nila ay kumain ng karne ng tao. Kung alam ko lang po na mapangalib sila at masusugatan ako, hindi na sana ako pumayag sa gusto nyo. Bakit po ba palagi nyo na lamang akong iniharap sa mapangalib na sitwasyon, Lolo? Hindi kita inihaharap sa panganib, Apo. Nagkataon lang na nakita kayo ng aswang. Tsaka, ano bang ikinakagalit mo, ha? Hindi ka naman pinabayaan ni Orly, ha? Kahit na po ba Hindi ko naman po ito dapat pinagdadaanan Paano kung ito na lang talaga ang nag-iisang paraan para mapagaling mo ang pasyente mo? Wala ka bang gagawin para sa kanya? Ibinumulat lang kita sa katotohanan na ang pagiging isang albularyo ay hindi madali. Marami kang kailangang pagdaanan na pagsubok. Hindi ba't pangarap mo maging isang albularyo balang araw? Dati po yun. Hindi na po ngayon. Kung ganito lang po, na mapapahabak ako, aba. Hindi bali na lang po. Kakalimutan ko na lang po ang pangarap ko na yun. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal, Lolo Rigor. Ay, nako. Umiral na naman ang pagiging duwag mo, Apo. Saan ka ba nagmana, ha? Matatapag naman ang mga magulang mo. Bago sila namatay, nagligtas pa sila ng buhay ng kanilang mga pasyente. Ay, nako, pambihira. Hindi ko akalain na magkakaanak sila ng mahina ang loob. Naku, wala naman po matapang sa aswang na yun, Lolo, no? Akala ko talaga katapusan ko na nga Huwag kang mag-alala. Dahil ang masamad na mo, matagal mamatay. Sus, hindi man lang talaga kayo nag-aalala sa akin. Basta, ayoko na pong maging albularyo. Sumusuko ka naman kagad Hindi mo pa ka nasusubukan. At teka, maiba ka pala tayo ng usapan. Sa tingin ko, kailangan mong hanapin ang kapre na tinulungan natin. Ano po? Ano ba yan? Pagkatapos ng aswang kapre naman. Lolo naman maawa naman po kayo sa akin. Hindi pa magaling ang sugat ko Apo, mababaw lang naman ang sugat mo sa balikat. At saka, malayo sa bituka yan. Isa pa, may tiwala ako sa'yo. Kaya lang naman kita inuutusan na hanapin ang kapre dahil kilala mo na siya, hindi ba? Sa tingin ko kasi, malaki ang maitutulong niya sa problema natin ngayon. Ano naman po may tutulong niya sa atin, Lolo Rigor? Sa palagay ko, meron siyang panlunas sa hawa ng aswang. Ngayon na lamang naging malinaw sa akin na kaya siya sugatan ng gabing yon dahil may ibang tao na nagkaka-interes sa panglunas na nasa kanya. Ano po bang panlunas ang tinutukoy niyo, Lolo? Ang mahiwagang kuko ng kapre. Kailangan mong kunin yun, Buknoy.
Ibig niyo po ba sabihin, pagkatapos po ng bulaklak ng ilang-ilang at pagkuha sa tira ng aswang, kuko naman ng kapre ang ipapakuha niyo sa akin? Mismo, natumbok mo. Wala nang iba pa. Kung hindi kayo nakakuha ni Orly ng mga sangkap, ang kuko ng kapre ang pinakahuli nating pag-asa para magamot ang hawa ng aswang kay Orly. Ano ba naman yan, Lolo? Baka sa susunod po, hindi na ako makabalik ng buhay dito eh. Dahil sa mga inuutos niyo sa akin eh. Pambihira ka na bata ka, oo. Palagi ka na lamang nagre-reklamo. Sino pa ba ang maaasahan kong kumuha sa kuko ng kapre? Hindi ba't ikaw lang naman? Ala ka naman na ako kumuha sa kuko ng kapre. Abay, matanda na ako. Mahina na. At hindi na kayang makatagal sa paglalakad. Paano kung doon pa ako abuti ng asma? Eh di nawalan ka na ng lolo. Gusto mo ba yon, ha? Palagi niyo na lang pong ipinantatakot sa akin yan eh. Kesyo may mangyayaring masama sa inyo sa daan. Abay, ikaw rin. Sinasabi ko lang naman ang mangyayari sa akin kapag ako ang kumuha sa kuko ng kapre. Ano ba yan? Sige na nga po. Wala naman po akong magagawa eh. Tandaan mo, Apo. Hindi lang panlunas sa sakit ang kuko ng kapre. Magagamit mo rin yon laban sa mga aswang na awok. Kung ganun po pala, pwede rin siyang magamit na sandata. Oo. Sa oras na masugatan sila mula sa kuko ng kapre, hindi nila mapapagaling ang kanilang sugat at hindi nila mapipigilan ang pag-agos ng kanilang dugo hanggang sa sila ay mamatay. Hala, ang galing naman po pala ng kuko ng kapre, Lolo. Oo, kaya nga pinag-aagawan yun eh. Sayang, nasa harapan na natin siya. Hindi ko pa yun naisip na hilingin sa kanya. Kung bakit kasi ngayon ko lang naisip. Eh kasi aminin niyo na po, Lo. Natakot din po kayo na makita niyo yung kapre. Tsaka Lo, kailangan po ba talagang ako lang ang maghahanap sa kapre? Hindi ko na po ba kailangang isama si Kuya Orly? Masama ang kanyang pakiramdam. Nagpapahinga siya sa kabilang silid. Bigla siya nawalan ng balay kanina pagkatapos kanyang iligtas. Kung ganun po pala, may utang na loob po pala ako kay Kuya Orly. Oo, Apo. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi lahat ng mga nag-aasar at nang-aapi sa'yo ay masamang tao. Kadalasan, ginagawa lang nila yon para makalimutan ang kanilang mga problema. Tama kayo, Lo. Nagkamali po ako ng panghusga sa kanyang pagkatao. O siya, sige. Kailangan mo nang umalis. At teka, sandali lang. Dalhin mo na itong itak. Pasigurado na rin. Pasensya ka na, Apo. Kung hindi kita masasamahan, hane, ikaw lang naman ang maaasahan ko. Mag-iingat ka, Buknoy, Apo. Ayos lang po ako. Sana nga po makita ko ang kapre kagad. At sana hindi ako matakot sa kanya kapag nakaharap ko na siya. Makiusap ka sa kanya nang mabuti para ipagkatiwala niya sa iyo ang kanyang kuko. Tandaan mo ba ang sinabi niya? Handa raw siyang magbayad ng utang na loob sa atin. Malay mo, dahil sa ginawa natin pagliligtas sa kanya, makuha mo ang mahiwagan niyang kuko nang walang kahirap-hirap. Sana nga po, Lolo. Sige po, aalis na po ako. Isang tango ang itinugon sa akin ni Lolo Rigor bago ko tinak ang daan papunta sa gitna ng kagubatan. Nang mga sandaling yon, maliwanag ang sikat ng buwan kaya nakikita ko ng malinaw ang daan. Pagkalipas ng isang oras kong pagtakbo, narating ko naman ang isang malawak na talahiban. Sa gitna ay merong 5 kubo. Napapalibutan yon ng bakod na kawayan. May mga taong naglalakad paikot sa bakuran na parabang may binabantayan. Nang una ay inakala ko na bahay yun ng kapre, pero nagulat ako nang makita ang ilang mga lalaki na merong butlig-butlig sa katawan na kagaya ng kay Kuya Orly. Bumundol ang kaba ko sa aking dibdib nang mapansin ko ang ilang bihag na nakagapos ang mga kamay at pilit na ipinapasok sa kubo.
nagkaroon ako ng hinala na ang mga nakikita ko ay kuta ng mga aswang. Anak ng putya, oh. Kapag minamalas nga naman. Sa dinami-rami ng mararating ko, kuta pa lang aswang ang matatagpuan ko. Kailangan ko magtago. Baka makita nila ako. Agad akong nagkubli sa likod ng puno habang nakasilip sa gawi ng mga aswang. Paano kaya ako makakalis sa lugar na to? Marami na ang nagbabantay sa labas ng bakuran. Nako, tepok na. Ayan na sila. Papunta na sila sa gawi ko. Tumingala ako sa itaas ng puno dahil balak ko sana na doon magtago. Pero narinig ko ang galit na pag-angin ng mga aswang mula sa aking likuran. Huli na para tumakbo. Napapalibutan na nila ako. Lumayo kayo sa akin! Hindi ako masamang tao, hindi ako makikialam sa tribo nyo o sa tiraan nyo! Naligaw lang ako dito, maniwala kayo sa akin! Nagkatinginan ang mga nilalang habang dahan-dahan silang humahakbang papalapit sa akin. Bigla nila akong sinunggaban kaya ginamit ko sa kanila ang dala kong matalas na itak. Iwinasiwas ko yun sa ere na tumama naman sa kanilang katawan. Mas lalo silang nagalit at sabay-sabay silang umatake sa akin. Sinuntok ako ng aswang at tumama yun sa akin dibdib. Nabitiwan ko ang itak kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para mahawakan ako sa tigkabilaan kong braso. At dahil may sugat ako sa balikat, hindi ko nagawang manlaban. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako, mga alimaw kayo! Sinubukan ko silang abutin ng aking sipa, ngunit pakiramdam ko, pinagtatawanan lang nila ako. Sa pilitan nila akong kinaladkad papunta sa kanilang kuta. Nanginginig na ang aking tuhod at pilit na nagpupumiglas sa kanilang pagkakahawak. Ngunit wala rin akong nagawa. Nagpabaya ako. Sumama ako sa kanila. Ipinasok nila ako sa isang maliit na kubo. Tumambad sa aking paningin ang dalawang lalaking nakagapos kanina. Wala ng buhay. Nakadilat ang mga mata at may butas sa kanilang leeg. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon para akong mababaliw sa labis na takot. Ano nang gagawin niyo sa akin? Anong gagawin niyo? Pakawalan niyo ako rito! Maawa na kayo! Iginapos nila ako sa haligi at mula sa aking harapan, nakita ko na binuhat ng mga ito ang dalawang bangkay ng lalaki. Pagkatapos ay dinala sa labas. Mula sa aking kinaroroonan, kitang-kita ko na inilapag nila ang katawan ng mga ito sa ibabaw ng mahabang lamesa. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang nilantakan ang katawan ng mga ito. Gustong bumaliktad ng aking sikmura nang masaksiyan ko kung paano nila kinain ang lamang loob ng mga biktima. Tulong! Tulungan niyo ako! Lolo! Sigaw ko dahil sa labis na takot. Nagpumiglas ako. Pilit kong tinatanggal ang tali sa aking mga kamay. Ngunit naramdaman ko sa bawat paggalaw ko ay mas lalo lamang humihigpit ang pagkakagapos ng tali sa aking mga kamay. Diyos ko! Iligtas niyo po ako sa lugar na ito. Ayoko pa pong mamatay. Sinilip ko ang mga aswang sa labas ng kubo. Nang matapos ang mga ito sa paglantak sa katawan ng mga biktima, lumapit sa akin ng isang aswang at hinawakan niya ang aking baba. Ibinaling-baling niya ang aking ulo na para bang sinusuri niya ang aking muka. Saka ngumisi at hinipan ang aking bibig. Kaya nalanghap ko ang mabahong singaw ng kanyang bunganga na mas masahol pa sa imbornal. Hindi ako mamamatay sa kagat mong hayop ka. Mamamatay ako sa mabahong sigaw ng bibig mo.
Lumayo ka sa akin! Hindi ako nakatiis. Dala ng aking galit, inuntog ko sa kanya ang ulo ko. Napatayo ang aswang habang hawak ang noo. Gumanti siya ng suntok sa akin at tumama yun sa akin labi. Naramdaman ko ang mainit na dugong umagos mula sa pumutok kong labi. Maya-maya pa ay nagpasya silang umalis sa aking harapan. Nagkakagulo sila sa labas na parabang nagdiriwang. Pero nagulat ako sa malakas na tunog ng pagkasira ng dingding mula sa aking likuran. Nakita ko ang lalaki na pumasok mula roon. Sinamantala nito ang ingay sa labas para kalagan ako ng tali. Sino ka? Anong ginagawa mo? Baka makita ka nila! Hindi umimik ang lalaki. Tuloy lang siya sa pagkalag ng tali sa aking mga kamay. Hindi ko siya makilala dahil may balot ng tela ang kanyang muka. Kaya naman, pinanood ko ang kanyang ginagawa at naging sunod-sunuran ako sa kanya. Hinila niya ako sa butas na pinasukan niya at mabilis kaming tumakas. Kaya lang ay nakita kami ng dalawang aswang at agad kaming hinarangan. Mabilis na tumambling ang lalaki. Gamit ang itak, pinagtataga niya ang mga aswang na humarang sa amin. Nang mapatay niya ang mga aswang, hinila niya ako papunta sa madilim na bahagi ng kakauyan. Nakita kami ng iba pang mga aswang na nagbabantay sa kuta at hinabol nila kami. At dahil sa husay sa pakikipaglaban ng lalaki na nagligtas sa akin, hindi sila umubra rito. Lahat ng umatake sa aming aswang, pinupugutan niya ng ulo. Kung sino ka man, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Tumigil kami sa pagtakbo. Akala ko magsasalita siya para sagutin ako. Yung pala, hihilahin niya ako para maiiwas sa aswang na aatake sa likuran ko. Siya ang humarang, kaya siya ang tinamaan ng kalmot. Kaya naman, bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Wala akong nagawa. Lumaban ako sa aswang. Sinalubong ko ang suntok ng nilalang na aatake sana sa lalaki. Dinampot ko ang itak niya. Saka ko itinaga sa leeg ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil. Nilapitan ko ang nakahigang lalaki. Saka inalalayan ko siyang tumayo. Pero itinulak niya ako. Kaya siya ang tinamaan ng suntok ng aswang mula sa aming likuran. Sabay kaming bumulusok pababa ng bangin at halos mapaigik ako sa labis na sakit nang maramdaman ko ang matigas na batong tumama sa aking katawan. Biglang tumahimik ang paligid at matagal bago ako nakabangon. Aray ko. Teka, anong klaseng lugar to? Nasaan tayo? Nang makita ko na hindi gumagalaw ang lalaking nagligtas sa akin, maingat akong bumangon habang pangiwi-ngiwi ang aking muka dahil sa sakit. Nilapitan ko siya at kinalog ang kanyang katawan. Hoy! Hoy, kuya! Kuya, bumangon ka! Kuya! Nasaktan ka ba, ha? Hindi ako nakatanggap ng tugon mula sa lalaki, kaya bumundol ang kaba sa aking dibdib. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Merong puno ng balete sa gitna ng balon. Direkta yung nasisikatan ng buwan. Muli kong binalingan ang lalaki. Kuya! Hoy! Kuya, ayos ka lang ba? Sumagot ka! Naku, kung ganun nawalan siya ng malay, kailangan ko siyang tulungan. Pero paano? Saan ang labasan dito? Nang tumayo ako, bigla akong nakarinig ng boses mula sa aking likuran. Sino ka? Anong pinagawa mo sa aking tahanan? Sino kayo? Ika, Mamang Kapre? Ikaw ba yan? Kilala mo ko? Sino ka ba?
Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Humarap ako sa kapre at bigla itong natigilan nang makita ko. Ako to, Mamang Kapre. Ako yung batang tumulong sa'yo nung nasugatan ka sa gubat. Kung ikaw yan, bakit ka na parito? Saka, anong kailangan mo? Mamang Kapre, kailangan kong tulong mo. Nakikiusap ako sa'yo. Mula sa madilim na bahagi ng balon, nagpakita ang kapre. Nanlaki ang aking mga mata at natakot, pero hindi ako nagpahalata sa kanya. Ikaw nga ang batang yun. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? At bakit mo ko hinahanap? Mamang Kapre, meron akong mahalagang bagay na sadya sa'yo. Kailangan ko talaga ang tulong mo. Pero bago yun, nakikiusap ako. Gamutin mo naman muna ang kasama ko. Iniligtas niya ako mula sa kamay ng mga aswang. At sa tingin ko, matutulungan mo siya. Ayoko nga. Nararamdaman ko sa kanya ang mabigat na presensya. Hindi ko siya maaaring tulungan. Pero, sana naman po tulungan niyo siya. Kagaya po ng pagtulong namin sa inyo. Hindi kami namili kahit magaan o mabigat ang presensya ng aming pasyente. Patawarin niyo po ako, Mamang Kapre, ah. Kung ginambala ko po ang pananahimik niyo. Aksidente lang po kaming nahulog sa tirahan niyo. Ipagpaumanin mo, kaibigan. Pero hindi ko siya maaaring tulungan sapagkat nararamdaman ko sa kanya na hindi siya pangkaraniwang nilalang. Labag sa aming kaharian ang gamutin ang nilalang na kumakalaban sa aming kapangyarihan. Ano pong ibig niyong sabihin? May dugong aswang siya. Mortal namin siyang kaaway. Kahit sino ba po siya, Mamang Kapre? Utang ko po sa kanya ang buhay ko. Sa tingin ko po, mabuti po siyang nilalang kahit aswang siya. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po at gamutin niyo po ang sugat niya. Parang awa niyo na po. Sino ba siya? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya kilala, Mamang Kapre. Ayoko naman pong buksan ang takip niya sa kanyang muka bilang respeto po sa kanya. Iiwan ko po siya sa inyo. Kayo na po ang bahala sa kanya. Kung ganun, ano ba ang maitutulong ko sa'yo? Sabi po ni Lolo, pahingi daw po ako ng kuko ninyo. Ano ka mo? Ang mahiwaga kong kuko ang kailangan mo. Sinasabi ko na nga ba't pare-pareho lamang kayong mga tao. Balak niyong kunin ang aking kapangyarihan. Naku, Mamang Kapre, nagkakamali po kayo. Gagamitin ko po sa kabutihan ang kuko nyo. Teka, saan mo ba gagamitin ang aking kuko? Kasi, sabi po ni Lolo, mabisang panggamot daw po ang kuko nyo sa mga may hawa po ng aswang. Kayo lamang po talagang makakatulong sa amin. Nakikiusap po ako, tulungan niyo po ako. Huwag po kayo mag-alala. Ibabalik ko din po sa inyo ang kuko nyo sa oras po na magamot na po namin ang mga tao sa baryo. Pinapatawa mo naman ako, bata. Ang kuko, sa oras na matanggal na, ay hindi na yun maaaring ibalik pa sa dati. Kaya wala na yung saysay para sa akin. Kung ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking mahiwagang kuko, mangangako ka ba na gagamitin mo lamang ito sa kabutihan at hindi sa pansarili mong interes lang? Opo, Mamang Kapre. Nangangako po ako, gagamitin ko lang po sa kabutihan. Pero dapat malaman mo na marami ang kaakibat na kapahamakan sa paggamit nito. Opo. Nakahanda po ako. Sa oras na masugatan ng aking kuko ang may hawa ng aswang, hindi ko maipapangako na gagaling ang pasyente mo. Nakadepende yun sa kung anong klase siyang nilalang. Dalawa lang ang kahihinatnan niya, ang mabuhay o mamatay.
Mabubuhay ang may hawa ng aswang kapag hindi siya tumikim ng karne ng tao. Kamatayan naman ang sasapitin ng may hawa ng aswang kapag kumain na siya ng karne ng tao. Alam mo ba yun? Alam ko po. Sinabi na po sa akin ni Lolo Rigor. Umaasa po kaming mapapagaling po ng inyong kuko ang mga taong may hawa po ng aswang. Doon po sa baryong pinuntahan namin. Sige, pagbibigyan kita. Dahil may utang na loob ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang aking kuko. Pero, sa isang kondisyon. Wag na wag mo itong gagamitin sa kasamaan. Dahil sa oras na magamit mo ito sa kasamaan, mawawalan ito ng bisa. Sige po, Mamang Kapre. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wag mo na akong tawagin na Mamang Kapre. Alam ko naman na isa akong kapre. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan na Drigo. Yun ang aking pangalan. Sige po, kaibigang Drigo. Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Ang paraan ng panggagamot sa may hawa ng aswang ay kailangan mo silang sugatan sa kanilang braso gamit ang aking kuko. Ipatak mo sa dahon ng bayabas ang kanilang dugo. Pagkatapos ay itapal mo sa kanilang sugat. Sige po, naiintindihan ko na po. Maraming salamat po sa inyo. Yumuko ang kapre. Sa kasapilitan niyang binunot ang kanyang kuko. Kitang-kita ko ang bakas ng sakit sa kanyang muka. Kaya napapikit ako. Narinig ko ang malakas niyang sigaw. Maya-maya pa ay iniabot niya sa akin ang kanyang kuko na may bahid pa ng dugo. Heto, kunin mo. Marami ang nagkaka-interes sa aking kuko. Kaya, ingatan mo yan ng maigi. Pero, sino naman po nagtatangkang kumuha po nito sa inyo? Siya ay isang pinuno ng mga aswang. Balak niya akong patayin para makuha yan. Sagabal daw ang aking kuko sa pag-asit niya ng lagim at pagpapalakas ng kanyang puwersa. Huwag mong iwawala ang bagay na yan dahil maaari mo rin yan magamit laban sa kanila. Hala, bigla naman po akong nag-alala na baka hindi ko maingatan ang bagay na to. Sikapin mo na ingatan. Marami ang mag-aagawan sa aking kuko, kaya manganganib ang iyong buhay. Tinanggap ko ang kuko ng kapre at isinilid ko yun sa aking bulsa. Hala, sige na. Makakaalis ka na, bata. Ako na ang bahala sa kasama mo. Gagantimpalaan ko rin ng kabutihan ang ginawa niyang pagliligtas sa iyo. Pero, paano po ako makakaahon sa malawak po na balon na ito? Halika, kakargain kita at iahagis kita pa itaas. Pero gusto kong mangako ka na hindi mo ipagsasabi kung saan ang tirahan ko. Opo, kaibigan Drigo. Salamat po talaga sa tiwala. Pagkatapos kong magpaalam, ay agad niya akong iniangat at ibinalik sa itaas ng balon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong tumakbo, pabalik sa bahay na tinutuluyan namin ni Lolo Rigor. Inabot na ako ng madaling araw sa paglalakad bago ko narating ang kinaroroonan ng kubo. Lolo, nasa na kayo? Nandito na po ako! Lo! Eto na po! Dala ko na po ang kuko ng kapre! Pagpasok ko sa silid ni Lolo Rigor, nagulat ako nang tumambad sa aking paningin ang nakahigang matanda. Nanginginig ang kanyang katawan at tinubuan na rin ng butlig-butlig sa balat. Mataas din ang kanyang lagnat. Agad akong lumapit sa kanya at naupo sa gilid ng kanyang katre. Lolo Rigor, ano po nangyari? Nilagnat ako. Pero wala akong hawa ng aswang. Kaya wag mo kong alalahanin.
Ayos lang ako. Bukas lang ay wala na ito. Sige na, magpahinga ka na. At mukhang pagod na pagod ka sa paghahanap mo sa kapre. Hindi po ako pagod, Lolo. Nasaan na po si Kuya Orly? Kailangan na po natin siya gamutin. Itinuro na po sa akin ng kapre kung paano ko po gagamitin to. Mabuti naman at sinabi niya sa iyo ang mga paraan. Mamaya mo nagisingin si Orly. Baka masama pa ang pakiramdam niya. Hindi ko pa siya nakikita lumabas ng kanyang silid. Magmula nang mahiga ako dito. Ang mabuti pa po, punasan ko na lang po ang katawan nyo nang bumaba po ang lagnat nyo. Isa pa, may gamot naman po kayo para sa lagnat, di ba? Inumin niyo po muna yun. Agad na nakinig sa akin si Lolo Rigor. Hinayaan niya ako na gamutin siya gamit ang kanyang mga ginawang gamot. Maya-maya pa ay napansin ko na unti-unti na siyang pinagpapawisan. Indikasyon na bumaba na ang kanyang lagnat. Lolo Rigor, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ayos na ako, Apo. Gumanda ang pakiramdam ko kahit papano. Mabisa pala talaga ang gamot na ginawa ko. Natutuwa ako, Apo, na natutunan mo na kung paano ang manggamot. Para ka ng tunay na albularyo. Salamat naman po't gumaling na po kayo. Pero Lo, maalala ko po pala. Alam niyo po ba na nahuli po ako ng mga aswang at natagpuan ko na po ang kanilang kuta. Meron po nagligtas sa akin kagabi. Magaling po siyang makipaglaban. Kaya lang, hindi ko po nakita ang mukha niya eh. Aba, sino kaya ang lalaki nagligtas sa'yo, Apo? Sa tingin ko po kilala niya ako eh. Ayaw niya po kasing iparinig sa akin ang boses niya. Kung sino man siya, utang mo sa kanya ang lahat ng ito. Magsasalita pa sana si Lolo Rigor nang biglang narinig ang boses ni Mang Cesar mula sa labas ng bahay. Tao po! Tao po! Teka, pamilyar sa akin ang boses na yun Tatay po yun ni Kuya Orly. Anong gagawin natin, Lo? Mukhang alam na po niya na ginagamot natin ang anak niya. Wala tayong magagawa, kundi ang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sakit ng kanyang anak. Dahan-dahan na tumayo si Lolo Rigor, saka naglakad papalapit sa pintuan. Sumunod na rin ako sa kanya at bumungad sa aming harapan ang mga tanod kasama si Mang Cesar. Hoy! Kayo maglolo! Gusto ko kayong makausap. Nasaan ang anak ko, ha? Nalaman ko na kayo pala ang gumagamot sa kanya. Anong ginawa niyo sa kanya? Anong kalokohan ang pinagsasasabi niyo sa kanya? Wala kaming ginagawa masama sa anak mo. Ginagamot lang namin ang sakit niya. Bingi ka ba, ha, tanda? At sabi ko nasaan ang anak ko. Ilabas niyo siya rito. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Ang anak ko ang kailangan ko. Nandito po siya sa kwarto niya. Ako na gigising sa kanya. Saglit lang at pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Wala kasi siyang malay kahapon. Mabilis na pumasok si Lolo Rigor sa kwarto ni Kuya Orly. Ngunit nagulat ito nang madatnan na wala si Kuya Orly sa kanyang silid. Aba, nasaan ang batang yun? Dito ko lang siya iniwan kagabi Ano ka mo? Nawawala ang anak ko. Baka naman, pinatay niyo na ang aking anak. Nako, hindi. Hindi ko magagawa yon. Albularyo ako. Bumubuhay ako ng tao. Nagpapagaling ng may sakit. Hindi pumapatay. Malay ko naman kung nagkukunwari lang kayong albularyo. Pero ang totoo, kayo talaga ang aswang na madalas na nang bibiktima sa mga tao. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Baka po may makarinig sa inyo. Isipin pa nila na totoo ang sinasabi nyo. Wala akong pakialam. Mabuti na yung alam nila na makapag-ingat sila sa mga kagaya ninyo. Siguro mga aswang talaga kayo, no? O di kaya naman ay salot na may dala ng kamalasan. Mag-iingat ka sa mga pinagsasasabi mo. Hindi kami aswang ng apo ko. Hindi kami salot. Albularyo kaming tumutulong sa mga may sakit. Kalokohan. Hindi nyo mabibilog ang ulo ko. Kaya siguro ng gabing nagkita tayo ay kakaiba ang kinikilos nyo.
Dahil kayo talaga ang aswang na hinahabol namin. Kayo ang mga nilalang na nag-aanyong hayop tuwing gabi. Hindi po kami aswang. Kung gusto niyo po makakita ng aswang, kaya ko kayong samahan sa kuta nila. Kung totoo pong maigpit kayo sa pagbabantay sa inyong baryo, bakit hindi niyo alam na may kuta ang mga aswang sa gitna ng kagubatan? O baka naman, alam niyo ang tungkol sa lugar na yon at naduduwag lamang kayo. Kaya ang mahihinang kagaya namin ang ginigipit niyo. O ba't hindi ko yata gusto tabas ng dila ng batang to Masyado matalim. Buknoy po. Buknoy po ang pangalan ko. Sinasabi ko lang po na huwag niyo kaming gipitin. Kundi ang totoong aswang na gumagala sa baryo niyo at nagdadala ng kamalasan sa lugar ninyo. May sakit po si Kuya Orly. Hindi po ba't siya ang dapat na inaalala niyo? Hindi yung kung ano-anong bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Nabaling ang aking muka sa kabilang direksyon nang sampalin ako ni Mang Cesar at dahil doon, umalma si Lolo Rigor. Makakaalis na kayo. Wala kang karapatan. Nasaktan ang apo ko. Kung ayaw mo saktan ko ang apo nyo, maghinay-hinay siya sa pagsasalita. Pumapatol ako sa bata. Kapag hindi nyo naibalik ang aking anak, humanda kayo. Mananagot kayo sa akin. Pero ngayon pa lang, simulan nyo nang magbalot-balot ng gamit. Lumayas kayo sa baryo ko dahil may dala kayong kamalasan. Sige, pasukin nyo ang bahay nila. Sirain nyo ang lahat ng kanilang mga gamit sa panggagamot. Huwag nyo sirain ang mga gamit ko. Simula sa araw na to, wala na kayong gagamutin na pasyente dahil hindi kayo totoong mga albularyo. Isa kayong salot. May dalang salot. Mga kasama, halugugin nyo ang bahay nila. Ay hindi, bahay ko pala. Sirain ang kanilang mga kagamitan. Wala kayong ititirang gamot. Wala kaming nagawa nang pasukin ng mga tanod ang loob ng bahay. Binasag nila ang garapon ni Lolo Rigor na may laman na mga gamot. Sinira at sinunog nila ang mga yon sa aming harapan. Napakasama mo. Ikaw pa naman ang kapitan sa baryong ito. Akin ang bahay na to. Ipinagamit lang sa inyo ito ni Orly. Kaya gagawin ko kung ano ang gusto ko. Kaya magsilayas na kayo. Sa baryo nyo kayo, magasik ng lagim. Tumayo ng tuwid si Mang Cesar at kinausap niya ang mga tao. Nakapalibot sila sa bahay at naririnig nila ang pinagsasasabi ni Mang Cesar tungkol sa amin. Makinig kayo mga kasama. Ginagawa ko lang kung ano ang nararapat para sa baryo natin. Simula sa araw na to, hindi na kayo tatanggap na manggagamot dahil baka hindi natin alam, aswang pala maglolong ito. Imbis na gumaling kayo sa sakit ninyo, ay mas lalo pang lumala. Hindi po kami aswang. Walang katotohanan naman pinagsasasabi nyo. Hanggat hindi nyo na ilalabas ang aking anak, iisipin ko na kayo ang kumuha sa kanya. Dahil sa malakas na boses ni Mang Cesar, umagaw yon ng atensyon sa mga taong naroroon at naniwala sila sa mga sinasabi nito. Maging sila ay ipinagtabuyan kami, nilayuan kami at kinatakutan. Baka sa kanilang muka ang pandidiri sa amin. Kaya naman, napilitan kami ni Lolo Rigor na umalis sa lugar na yon. Bumalik kami sa totoong bahay namin sa kabilang baryo nang walang anuman na dalang gamit. Nakaramdam ako ng awa at pag-aalala para kay Lolo. Nanginginig ang kanyang kamay at walang imik habang naglalakad. Alam ko na masakit yon para sa kanya dahil buong buhay niya ay umikot ang kanyang panahon sa panggagamot sa mga taong may sakit. Lalo na kapag ang mga pinaghirapan niya ng ilang taon ay biglang sinira ng mga taong naniwala sa maling paratang. Nilapitan ko si Lolo Rigor at hinawakan ang kanyang kamay. Lo, ayos lang po ba kayo? Hindi ako ayos, Apo. Masabag-masaba ang loob ko sa nangyari. Buong buhay ko ay inalay ko sa paggagamot sa mga taong may sakit. Ngunit ito pa ang aking napala. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Orly. Pero natitiyak kong may dahilan kung bakit siya umalis nang walang paalam.
Ako rin nga po nagulat dahil wala po siya sa loob ng kanyang kwarto. Natatakot po ako na baka umepekto na po sa kanya ang hawa ng aswang at unti-unti na po siyang pumapatay ng tao. Kapag nangyari po yun, Lo, hindi na po natin siya mapapagaling. Sana, hindi niya hayaan na makagawa siya ng kasamaan. Lo, ano pong plano niyo ngayon? Wala akong plano, Apo. Wala na akong gagawin, kundi ang magpahinga. Paano na tayo, Apo? Nakita ko kung paano nila tayo tignan. Para tayo nakapatay ng tao. Para bang may sakit tayo na nakakahawa. Huwag po kayong panghinaan ng loob, Lolo Rigor. Marami pa naman po ang naniniwala na mabuti po tayong tao at hindi po tayo mga aswang. Ang balita ay may pakpak at may tenga ang lupa. Kung minsan, ang istorya, kapag nagpasalin-salin sa bibig ng tao, may dagdag at may bawas ang kwento. Sa huli, tayo pa rin ang lalabas na masama. Kaya ayoko na. Pagod na akong patunayan sa lahat na mabuti tayong tao. Lolo, kayo na rin po ang nagsabi. Kasama sa pagiging albularyo ang ganitong pagsubok. Huwag po kayong susuko, Lo. Kahit hindi tayo sumuko, Apo, dahil sa mga nangyari, wala nang magpapagamot sa atin. Wala nang maniniwala. Mapupuno ang kanilang isip ng pagdududa. Dahil abala kami sa pag-uusap, hindi namin namalayan na nakarating na kami sa tapat ng aming bahay. Tahimik na naupo si Lolo Rigor malapit sa bintana at malungkot na nakatanaw sa labas. Ako naman ay naglinis ng paligid ng bahay. Nilibang ko ang aking sarili sa pag-aayos ng mga sirang dingding. Lumipas ang 1 linggo. Magmula nang mangyari yon sa amin, hindi ko na nakitang nangunguha ng gamot si Lolo Rigor. Palagi siyang nagkukulong sa kanyang silid at walang ganang kumain. Masyado niyang dinibdib ang mga nangyari. Kaya isang gabi, hindi na ako nakatiis. Pumasok ako sa loob ng kanyang kwarto at nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng katre habang tinitignan ang lumang larawan ni Lola. Lolo Rigor? Hindi pa po ba tayo pupunta sa Karatig Baryo para manggamot? Hindi na. Hindi na, Apo. Ayoko na. Panahon na para sarili ko naman ang isipin ko. Pero Lo, sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo po? Oo, Apo. Natauhan na ako. Mali na. Mali na ito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking oras sa paggagamot sa mga taong hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob. Lo, sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong panghinaan ng loob. Nasaan na po yung mga dating payo niyo sa akin? Bakit bigla po kayo nagkakaganyan, Lo? Apo, ito ang realidad. Oo, at sinabi mo noon, wala ko mapapala sa pagtulong sa kanila. Patawarin mo ko, pero hindi na ako maggagamot. Lo, wag niyo po sabihin yan. Dapat po tayo magsikap para linisin po ang ating pangalan. Patunayan po natin sa kanila na hindi tayo salot at hindi tayo mga aswang. Ayoko na, Apo. Ayoko na. Suko na ako. Kung suko na po kayo, Lo, ako hindi. Ipaglalaban ko po ang ating dangal. Hindi po ako makakapayag na sirain ni Mang Cesar ang pagkatao natin. Dahil wala pong katotohanan yon. Patawarin mo ko, Apo. Pero sa mga nangyari sa atin, wala nang pag-asa bumalik pa ako sa pagiging albularyo. Iniwan ako ni Lolo Rigor at hindi niya na pinakinggan ang aking ibang sasabihin. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naupo sa sala. Maya-maya pa, biglang nagkagulo sa labas ng bahay at pwersahang sinira ng mga tao ang aming dingding. Dinampot nila si Lolo Rigor, kaya naman lumabas ako para iligtas ang lolo ko. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng mga ito. Kasunod ng malalakas na pag-angil ng mga aswang, kasabay ng alulong ng mga aso sa paligid,
ng bahay namin. Buknoy! Tumakas ka na, Apo! Tumakbo ka na! Pinasok tayo ng mga aswang! Lolo! Hindi po kita iiwan! Mabilis akong lumapit sa mga aswang. Sinuntok ko sila sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Ngunit hindi nila binitiwan si Lolo. Sa halip, inatake nila ako ng kalmot. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Lumaban si Lolo Rigor, ngunit nagtamo siya ng suntok mula sa aswang. Kaya naman, namilipit siya sa labis na sakit. Lolo! Lolo Rigor! Sige na, Apo! Tumakas ka na! Iligtas mo ang buhay mo! Sa pilitan, nakinaladkad si Lolo ng mga aswang papunta sa labas. Dinukot ko ang kuko ng kapre sa aking bulsa at mahigpit ko yung hinawakan. Lumaban ako. Nasugatan ko sa braso ang aswang na sumugod sa akin. Bumagsak siya sa sahig habang nagkikikisay ang katawan. Bumulwak ang dugo nito mula sa kanyang sugat na parabang agos yun ng gripo hanggang sa tuluyang bawian ito ng buhay. Tumakas ka na! Hindi mo sila kaya, Apo! Alam mo kung saan nila ako dadalhin, hindi ba? Sige na! Paatras akong humakbang nang sumugod sa akin ang 6 na aswang na awok. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tumakbo ng mabilis. Umatak ang aking luha. Sa pangalawang pagkakataon ay naging duwag ako. Lo, huwag kayo mag-alala. Ililigtas ko po kayo. Pangako po yan. Agad akong umalis sa lugar na yon. Tinako ang daan papunta sa kuta ng mga aswang para unahan silang makarating sa kuta nila. Maya-maya pa, biglang may humarang sa akin na isang lalaki. Teka, hindi ba't ikaw yung lalaking tumulong sa akin? Sino ka? Anong kailangan mo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tinanggal niya ang telang nakabalot sa kanyang muka. Nagulat ako sa aking nakita. Kuya Orly, ikaw? Ikaw pala nagligtas sa buhay ko. Hindi mo ba alam na napahamak si Lolo ng dahil sa'yo? Alam ko. Kaya nga narito ako para iligtas siya. Teka, bakit mo ba ito ginagawa? Patawarin mo ako, Buknoy. Kung pati kayo nadamay sa problema ko. Ginagawa ko to dahil hindi ko na kayang tiisin ang kasamaan ng aking ama. Ama? Teka. Ano bang ibig mo sabihin? Si tatay, ang pinuno ng mga aswang na awok. Siya ang nanghawa sa mga tao. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Hindi ko na kayang tiisin ang kanyang kasamaan. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa niya sa inyo. Tutulungan ko kayo ni Lolo Rigor. Ililigtas ko siya. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Anak ka ng kalaban ko. Isa pa, kung si Mang Cesar ang pinuno ng mga awok, nangangahulugan lang na aswang ka rin. At ang masakit, kami ang pinagbibintangan ni Mang Cesar na aswang para lamang hindi kayo paghinalaan ng mga tao. Kahit kailan, Buknoy, ay hindi ko matatanggap na ako'y isang aswang. May hawa lang ako ng aswang, ngunit hindi ako kailanman magpapatalo sa tukso ng kasamaan. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Bakit ako maniniwala sa tulong mo? Dahil masama ang loob ko sa aking ama. Di ba sabi nila, walang ama nahahangarin ang kapahamakan ng kanyang anak? Pero mali sa pagkakataong to. Hindi ganun. Ginawa niya akong aswang para sa pansarili niyang kapakanan. Kaya ngayon magbabayad siya. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Pagkakatiwalaan kita, Kuya Orly. Dahil kailangan ko talaga ang tulong mo. Hindi ko kayang labanan ng malakas na puwersa ng iyong ama. Pero hindi ko rin may papangako na walang mangyayari sa kanya sa oras na may ginawa siyang masama kay Lolo Rigor. Naiintindihan ko, Buknoy. At gagawin ko rin ang lahat para pigilan siya. Gusto kong tapusin ang kasamaan ng aking ama.
Hindi ko kayang magkaroon ng ama na katulad nga na isang demonyo. Kung yan ang pasya mo, magtitiwala ako sa iyo. Pero sa ngayon, tutulungan mo na kitang tanggalin ang hawa ng aswang sa katawan mo. Kailangan sugatan kita sa iyong braso gamit ang kuko ng kapre. Huwag muna. Dahil magagamit ko ang lakas ko bilang aswang para lumaban sa mga alagad ni tatay. Mas kailangan ng mga tao sa aming baryo ang gamot na yan. Kaya halika na, bago pa sumikat ang kulay pulang buwan, magiging ganap na kaming aswang sa oras na kumalat ang liwanag ng buwan. Kung ganon, kailangan na pala nating umalis. Lakad at takbo ang ginawa namin, makarating lang sa baryo ni Kuya Orly. Nagtulong kami para gamutin ang mga may sakit. Marami ang gumaling at nagpasalamat sa akin. Ang iba naman ay tuluyang namatay dahil nakatikim sila ng karne ng tao. Nang matapos kami sa baryong yon, ay nagtungo naman kami papunta sa kuta ng mga aswang. Pagsapit namin doon, ay nakita namin ang maraming aswang na nagbabantay sa labas ng bakuran. Nagtago kami sa likod ng puno habang pinagpaplanuhan kung paano kami lulusob sa kuta. Kuya Orly, ano nang plano natin? Nasa gitnang kubo si Lolo Rigor. Sigurado ko. Dahil nanggaling na ako dyan. Kailangan nating malusutan ng mga bantay. Pero kung kinakailangan, lalabanan natin sila. Ito nga palang punyal, para may magamit ka na panlaban sa kanila. Sa tingin ko, kaya nila kinuha si Lolo Rigor dahil ipapagamot nila ang sugat ni tatay. Inatake siya ng kapre nang subukan niyang kunin yung kuko. Ang ibig mo sabihin, iniligtas ka ng kapre? Oo, sabi niya susunod daw siya sa akin. Panahon na raw para matapos na ang paggasik ng lagim ng mga awok. Talaga bang ayos lang sa'yo? Nalabanan ang sarili mong ama, Kuya Orly? Oo, Buknoy. Kung ito lang ang paraan para mapigilan siya sa kasamaan niya, gagawin ko. Kahit masakit sa akin, kakayanin ko para sa kabutihan ng mas nakakarami. Tara na, Buknoy. Lumapit na tayo sa kuta. Umikot kami sa kabilang kubo at nakita namin ang dalawang aswang na nagbabantay roon. Mabilis na pinilipit ni Kuya Orly ang ulo ng aswang sa kanilaslas ang leeg nito. Hinarap ko naman ang isang aswang. Sinaksak ko siya sa kanyang dibdib gamit ang kuko ng kapre. Pagkatapos ay itinago namin ang kanilang katawan sa likod ng kubo. Pumasok na tayo sa loob. Humanda ka. Baka mayroong makakita sa atin. Mabilis kaming pumasok sa loob ng kubo. Ngunit nagulat kami sa nakatutok na sibat sa aming muka. Hindi kami nakagalaw nang tumambad sa aming paningin ang mga aswang at si Mang Cesar. Ha! Sinasabi ko na nga ba't susugod kayo rito eh. Alam ko na alam nyo ang tungkol sa kuta ko. Kaya naman, kanina ko pa kayo hinihintay. Sige, dakpin sila. Igapos at mamaya pagsikat ng pulang buwan, sabay-sabay nating sisip-sipin ang dugo nila. Hindi kayo magtatagumpay! Pakawalan niyo sila Lolo Rigor, tay! Huwag kang masyado magpakabayani sa kanila. Baka ang akala mo porque anak kita, hindi kita sasaktan. Pues nagkakamali ka dahil sisiguraduhin kong makakasama ka nila sa kamatayan. Talaga palang halimaw ka na. Wala kang kwentang ama. Mabuti na lang at hindi nagmana sa iyo ang anak mo. Dahil sa sinabi ni Lolo Rigor, biglang nagbago ang anyo ni Mang Cesar. Huwag kang magsalita ng tapos. Kapag sumapit na ang hating gabi ng kulay pulang buwan, magiging aswang na siya at papatay na rin siya ng tao para lamang mabuhay. Hindi! Hindi mangyayari yan! Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging aswang na kagaya nyo! Tignan lang natin kung masasabi mo pa yan kapag nagugutom ka na. Teka, nabalitaan ko
na nakuha mo ang kuko ng kapre, Buknoy. Akin na. Ibigay mo sa akin. Walang ibibigay sa'yo si Buknoy. Itinapon na namin pagkatapos namin gamutin ang mga tao sa baryo natin. Kaya kung sino lang ang narito sa kuta mo, yun lang ang mga alagad mo. Hindi! Hindi maaari! Nagulat kami nang biglang saktan ni Mang Cesar si Kuya Orly. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng ama na kayang saktan ang kanyang anak sa ganong paraan. Ang halimaw talaga. Isang masamang ama na kayang pumatay ng anak para sa kanyang kapangyarihan. Ipinagpalit niya ako sa inyo. Kaya pinutol ko na rin ang ugnayan namin sa isa't isa. Lumapit sa akin si Mang Cesar. Dinukot niya sa aking bulsa ang kuko ng kapre. Itinaas niya yun sa ere habang nakangisi. Sa wakas, nakuha ko na ang kuko ng kapre. Magagawa ko na ang mga binabalak ko. Pakawalan niyo ang mga biyag! Ako na lang! Ako na lang ang gamitin niyo! Huwag sila! Tumigil ka! Anak kita, pero ang kinakampiyan mo ay ibang tao. Wala ka na ring ipinagkaiba sa mga kalaban ko. Kaya naman nakapagpasya na ako. Nakasama ka nilang mamamatay! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo sa kasamaan niyo, Tay! Hindi ako natatakot sa'yo. Anak lang kita. At mamaya lang pagsikat ng buwan, magiging alagad na rin kita. Habang nakagapos kami, ipinakita sa amin ni Mang Cesar kung paano siya kumain ng tao. Sobra ang pagwawala ni Kuya Orly dahil sa galit. Sa kalagitnaan ng kanyang pangihinain, biglang nagkagulo sa labas ng kubo. Dumagundong ang malakas na boses ng kapre. Ako ang harapin niyo. Panahon na para tapusin ang laban natin. Lumabas kayong lahat! Nakita ko ang galit sa muka ng kapreng si Drigo habang hinihitit niya ang tabako at isa-isang pinapaso at hinahataw ng kanyang sigarilyo ang mga aswang na umaatake sa kanya. Nag-anyong baboy ramo ang mga aswang at inatake nila ng kagat ang kapre. Pero hindi siya natinag. Dinampot niya isa-isa ang mga baboy ramo at ibinarag niya ang mga ito sa lupa. Halos madurog ang buto ng mga aswang. Ang ibang awok naman ay sinibat ang kapre. Kaya naman, mas lalo itong nagwala sa galit. Ano pang hinihintay nyo? Tapusin nyo na ang kapre na yan! Dumating na ang katapusan mo, Cesar. Simulan mo na magdasal. Tumigil ka, tanda! Baka ikaw ang sunod na patayin ko! Hindi natapos ni Mang Cesar ang iba pa niyang sasabihin dahil tinamaan ito ng katawan ng baboy ramo sa muka. Mula sa inihagis ni Drigo, sinira nito ang kubo at iniligtas kami. Ang bumagsak na pinuno ng aswang ay binalingan ng kapre at binawi ang kanyang kuko. Wala kang karapatan na gumamit sa aking kuko. Isang malakas na pagbayo ng suntok ang ginawa ng kapre sa katawan ni Mang Cesar. Pagkatapos ay iniabot sa akin ni Drigo ang kanyang kuko. Hindi ba't sinabi ko na ingatan mo yan? Sige, iligtas mo si Lolo Rigor at tapusin na natin ang laban. Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang may kumagat na baboy ramo sa paa ni Drigo. Dinampot niya ang aswang at inihagis papunta sa kakahuyan. Bumangon naman si Mang Cesar at inatake niya ako ng kagat. Ngunit sinalubong siya ng suntok ni Kuya Orly. Hindi natinag si Mang Cesar. Sa halip, galit na binalingan nito si Kuya Orly. Nag-alaga pala ako ng ahas. Heto ang nararapat sa'yo!
Nanlaki ang aking mga mata nang saksakin ng kuko ni Mang Cesar ang tiyan ni Kuya Orly. Kuya Orly! Dala ng aking pag-aalala, sumugod ako sa kinaroroonan nila at ubod lakas kong isinaksak sa likod ni Mang Cesar ang kuko ng kapre. Lumiwanag ang kuko at bumulwak ang dugo mula sa sugat ng aswang. Inulit ko ang pagsaksak sa kanyang tiyan. Winakwak ko ang kanyang tiyan at dala ng labis kong galit. Hinugot ko ang kanyang lamang loob. Dinukot ko ang punyal sa aking bewang at ubod lakas kong itinarak yon sa kanyang leeg. Itay! Itay! Hindi na nakapagsalita si Mang Cesar dahil lumapit sa amin si Drigo. Dinampot niya ang katawan ni Mang Cesar at mula sa aming harapan, pinaghiwalay niya ang katawan nito. Maging ang mga baboy ramo na naroon ay hindi rin nakaligtas sa mabagsik na kapre. Napako ang aking paningin kay Kuya Orly hanggang sa humagulgul siya ng iyak. Patawarin mo kami, Kuya Orly. Pagbali-baligtarin man natin ang mundo, siya pa rin ang ama mo. Napakasaklap ng naging kamatayan ni tatay. Kahit hindi ako nakaranas ng pagmamahal mula sa kanya, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa aking ama. Nagpadala siya sa tukso ng kasamaan at maging ako ay muntik niya ng patayin. Kailangan niyang mamatay, kuya, para sa ikatatahimik ng baryo natin. Isipin mo na lang, kaibigan, na kung hindi siya namatay, marami pa ang magdurusa at marami pa ang mamamatay na mga tao na walang kalaban-laban. Patawarin mo ko, kaibigan, ngunit ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Huwag kayong mag-alala. Matatanggap ko rin ito. Narito lang kami, Orly. Kami ang magiging pamilya mo. Hindi ka namin pababayaan. Unti-unting natanggap ni Kuya Orly ang sinapit ng kanyang ama. Sinimulan ko rin na gamutin siya gamit ang kuko ng kapre. Si Drigo naman ay bumalik na sa kanyang tirahan. Pagkatapos, sinunog namin ni Lolo Rigor ang kuta ng mga aswang. Bago namin nilisan ang lugar na yon. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng Purug. Maging ang tiwala sa amin ng mga tao. Ipinagpatuloy namin ang panggagamot sa mga tao. Nadagdagan pa kami ng isa. Sa katauhan ni Kuya Orly, tumutulong kami sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Napatunayan namin na walang makakatalo sa puwersa ng kabutihan kahit gaano man kalakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay may napulot po kayo na aral. Nagpapasalamat, Buknoy.